morning po sa ating lahat. Before we start, let me read Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. Have you not known, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall fail and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. May the power of the Word of God encourage us and strengthen us this morning as we sing. Samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Told from the beginning, the Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By his righteousness and power, he will strengthen, he will guide. And I will soar on wings like eagles. Told from the beginning, the Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By his righteousness and power, he will strengthen, he will guide. And I will soar wings like eagles. Upon his promise, patiently I'll wait. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, when on his name I call. Trust in him with all my heart. And I will rest upon his promise. Patiently I'll wait.
is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Morning po, ang ating pong scripture reading ay makikita sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Inuulit ko po, Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Verse 1, The Lord said to Abram, Leave your country, your relatives, and your father's home, and go to a land that I am going to show you. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, but I will curse those who curse you. And through you, I will bless all the nations. Sa pong magandang umaga muli sa atin at araw na naman na hiniling sa atin ng Diyos upang sambahin Siya at ibigay ang lahat-lahat sa atin. Ngayon po ay year 2021 na. At nawa yung kasiyahan, kagalakan na sinalubong natin noong January 1 ay patuloy hanggang December 31 dahil ang year 2021 ay mayroong 365 days. Ngayon, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos na binigyan ko po ng title, God Chooses to Bless. At ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ganito po ang nakasulat at na mga talata. Now the Lord said to Abram, Go forth from your country
and from your relatives, and from your father's house, to the land which I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great. And so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all families of the earth will be blessed. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Kayo po ang manguna sa aming pag-aaral, pakikinig, at Lord, pagkalagay sa aming mga puso ng mga salita mo. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Bakit po ba tayo nilikha ng Diyos? Hanggang sa ngayon po ba ang pagpapala ng Diyos o ang layunin ng Diyos ay nandoon pa sa mga bawat mananampalataya o bawat tao? O kaya may layunin pa ba ang Diyos sa mga iglesia niya? Marahil ang kasagutan po natin ay opo. May layunin ang Panginoon hanggang ngayon. At ang layunin na ito ay ating nilalagay sa ating mga puso na tinatawag nating pananampalataya. Dahil ang pagtawag ng Diyos ay may kalakip na blessing at dito tayo nananahan, nagkakaroon ng meaning ang buhay sa pananampalatayang ito at nagkakaroon ng tamang direksyon dahil dito. Ang pagpili ng Diyos ay nilagay ng Panginoon at isinulat ni Apostol Pablo noong pa sa mga taga-Epeso. At ito ay naitala sa Kapitulo 1, versikulo 4 ng Epeso. Ganito ang nakasaad doon. Pinili kayo ng Diyos mula pa bago palikhain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Napakaganda po, pinili tayo ng Diyos. Ang pagpili po ng Diyos dahil sa naging dahilan ng kasalanan, dahil sa ngayon, lalo na sa ngayon, palala ng palala ang kasalanan, ang buhay ng tao, ay lalo nagpapatuloy ang kanyang layunin. At ang layunin na ito ay inumpisahan niya kay Abraham. Si Abraham, na siyang tinawag na faith, ang father of faith, ay tinawag ng Diyos. Pinili niya pagkatapos ng kay Abraham, itinuloy ng Diyos at ininterpret ang layunin na ito kay Moses. At sila ay inalis sa Egypt dahil sa Egypt sila ay alipin ng mga Egyptian. Itinuloy ng Diyos ang layunin niya, ang kanyang purpose sa bawat tinawag. At siya ay tumawag ng mga patriarka, ng mga faith fathers natin. At pagdating doon, itinuloy niya sa isang fulfillment, isinilang ang Panginoon at siyang tinawag nating Kapaskuhan. Sana sa tuwing dumarating ang taon na ito, ang pagkasilang niya ay nagkakaroon ng meaning sa ating buhay, hindi lamang ang celebration. Kaya itong pagtawag ng Panginoon ay na-fulfill sa pagsilang ni Jesus Christ at pagkalis ni Jesus Christ sa resurrection, namili naman siya ng mga apostol upang ituloy ang kanyang layunin, ang layunin na maiahon sa kasalanan, mailigtas sa kamatayan ang mga tao, ang lahat ng tao. Ngayon, pagkatapos ng mga apostol, namili pa rin ng Diyos. Tayo po ang nandito at naglagay siya ng mga iglesia upang ipagpatuloy ang kanyang layunin. Ngayon po, sa layuning ito at sa title na God chooses to bless, ay makikita natin dito sa chapter 12 ang mga bagay na ito. Ang unang punto na makikita natin dito sa kalagayang ito, God sovereign will o God sovereign. God has a sovereign choice. Ang Diyos po
ay sovereign sa lahat ng bagay. Siya ay almighty, siya ay makapangyarihan, kaya't anuman ang kanyang gawin, ito ay nagpiplis sa kanya. Kaya nga, dito sa kalagayang ito, bakit ba si Tera, nung siya ay nasa Assyria, doon sa lugar ng mga Chaldeans, sa Ur, inalis niya si Abraham, si Nahor at si Haran, kanyang mga anak ito. At pagdating doon sa Haran, namatay kaagad si Haran at ginawa ni Nahor ang kanyang anak, ang kanyang pamangkin na si Milka ay naging asawa at si Abraham naman ay si Sarai. Si Lot ay naging pamangkin, naging 3 magkakapatid ang anak ni Haran, si Lot, si Iska at si Milka. At napangasawa nga ni Nahor si Milka. At sa pagkakataong ito, nung mamatay si Tera, nagsalita ang Diyos, tinawag niya si Abraham. Pwedeng tumawag ang Panginoon na piliin si Nahor. Pwede rin naman si Lot. Subalit, ang available, ang nakita niya sa mga requirements, base sa nakita ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga bagay, ang detalye na kay Abram ay nakita ng Diyos at siya ang karapat-dapat. Sinabi niya dito sa Genesis chapter 12 na, Now the Lord said to Abram, Go forth from your country and from your relatives and from your father's house. Yung sovereign choice ng Diyos ay pinakita kay Abraham. Pinili niya. Ang sabi niya, umalis ka dyan at dadalhin kita sa lugar na ipakikita ko sa iyo. So si Abraham po ay umalis doon kasama si Sarah at naniwala si Abraham. Kaya't dali-dali umalis, sumama at sa kanyang pananampalataya, siya ay tumugon sa tawag ng Diyos. Doon po kay Abraham, from Ur, ay doon po dadalhin siya sa Kanaan. Ito po ang pangako ng Diyos sa lugar na pagdadalhan sa Kanya. Pero sa atin, bilang Kanyang chosen one sa panahon natin, ang sinasabing journey noon kay Abraham, mula doon sa lugar na pinanggalingan niya sa tahanan ng kanyang tatay, sila ay pupunta sa Kanaan. Pinili ng Diyos ang lugar na yon. Samantalang sa atin, pumili ang Diyos na isang lugar na higit walang kapantay. It is a perfect place at ito ay ang langit. Ang journey na nangyari kay Abraham ay pwedeng maging aral sa atin dahil ang ating pananahan dito sa mundo ay isa lang itong journey na may mga test katulad ni Abraham. Ngayon, bilang pinili, ang sabi niya noon sa binasa natin ay sa sinabi natin sa Efeso chapter 1 verse 4, pinili niya tayo bago palikhain ang sanlibutan. Ganyan ang ating Diyos. Wala pa ang sanlibutan, pero pinili na niya tayo. Papaano nangyari ito? Ang God who is all-knowing, alam na niya kung sino tayo, nakita na niya kung sino tayo, at alam niya ang bawat detalye ng ating buhay. Kaya't sa kanyang pagtawag sa panahon ngayon, isa ka sa kanyang tinawag, isa ako, tayo, at nilagay sa isang iglesia dahil sa layunin ng Diyos, na ang layunin ay pagliligtas at pag-alis sa kamay ng kasalanan. At ito ay ang purpose na ito ay may kalakip na pangako. Yung sovereignty ng Diyos, kailanman walang makapagrereklamo. Sinabi nga sa Roma, may masasabi ba ang palayok sa magpapalayok? Pumili ang Diyos ng mga espesyal at mga ordinary. At yung mga yon sa magpapalayok, nasa kanyang standard ang kanyang ginawa. Ganoon din ang Diyos, pinili tayo. Kung pinili tayo, mayroong purpose ang Diyos sa buhay mo. Mayroong purpose ang Diyos sa buhay ko. May purpose ang Diyos sa iglesyang ito. Kaya nga, ngayong year 2021, pag ating tingnan, para magkaroon ng meaning ang ating buhay, ano ba ang purpose na ito? At ano ang mga kalakip na promises sa pagtawag na ito? At ano ba ang commission o ang command ng Diyos sa bawat isa? So pagkatapos po ng sovereign
choices ng Diyos, sovereign choice, ako ang naging choice na, kayo ang naging choice na, at ninumpisahan lang kay Abraham. Kapag pumili po ang Diyos, walang makakapag-question dahil siya ang supreme being. Siya ay infinite, walang pinagmulan. Siya ang alpha at ang omega. Kaya nga kapag ka pinili ka, kagaya sa eskwelahan, kapag ka nakita ang iyong skill, ang iyong katalinuhan o mayroong bagay na nakita sa iyo, pipiliin ka upang i-represent ang eskwelahan ito. Sa Diyos, ganoon. Mayroon siyang layunin. Pinili ka at ang pagkapili mo ay hindi ordinaryong pagkapili, kung hindi ang pinakakataas-taasang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay, ang pumili sa iyo. Dapat iyon ang itanim natin sa ating puso, sa ating buhay, upang sa pananampalatayang ganoon tumingin tayo sa Kanya, magkaroon ng magandang direksyon, magkaroon ng meaning ang buhay, at magkaroon ng katuparan ang layunin ng Diyos na iniatang sa atin. Ang pangalawang punto na makikita natin, God's promise to His chosen servant. Ano po ba ang makikita nating pangako dito ng Panginoon ng Diyos kay Abraham? And I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. Ito pong mga bagay na ito, mayroon pong pangako ang Diyos na protection. Sinasabi po doon sa Kapitulo 15, versikulo 1, ang sabi niya, "Do not fear, for I am your shield, Abraham." Ito po ang sinabi niya, nagbigay ng proteksyon. Habang may journey, habang maglalakbay si Abraham, nangako ang Diyos na siya ang kanyang proteksyon. Pero minsan, kapag tumingin tayo, nagkakaroon ng identity crisis sa bawat isa, katulad natin. Si Abraham, noong siya ay papunta sa Egypt dahil nagkaroon ng famine sa kanilang tinitirhan, nakita niya si Sarah na napakaganda. Nagkaroon siya ng takot. Bagamat nangako ang Diyos ng proteksyon, sinabi kay Sarah, "Sabihin mo, ikaw ay aking kapatid, sapagkat ililigtas ka nila at ako ay papatayin kapag nalaman nilang ikaw ay aking asawa." Alam ninyo, naging hindi man matapat si Abraham, naging matapat ang Panginoon. Ganyan po ang ating Diyos. Ganyan siya kapag nangako, kahit hindi katapat. Pero wag po natin gawin ang mga bagay na ito. Hanggat makakaya natin, kung humingi tayo ng tulong sa Kanya, lahat ay gawin natin upang makita sa atin ang katapatan at may pagpatuloy ang gawain ng Diyos. Ang sabi niya, "Ano ba ang ginawa mong ito?" Ang sabi ni Faraon. "Bakit sinabi mong kapatid mo siya?" Nagkaroon ng sakit sa balat ang Faraon at binigyan si Abraham ng mga iba't ibang kayamanan at pinaalis sila, pina-escort sa kanyang mga tauhan. Ganyan ang nangyayari minsan. Ang sabi ng Diyos sa Hebrew chapter 13 verse 5, "I will never forsake you and I will never leave you." Ito po ang pangako niya sa atin. Habang tayo ay nandito, katulad ni Abraham, ay huwag tayong huwag tayong matakot, sapagkat pinangako ng Diyos na kasama natin siya. Huwag nating hayaan na makita na yung identity crisis na wala ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Ang Diyos ay laging nasa atin. Kaya dito, sa kanyang journey papuntang Kanaan, si Abraham ay nagkaroon ng konting takot. At ito ang nagbigay sa kanya ng isang kamalian. At ang ikalawa pang sinabi niya dito, "I will make you a great nation." Bakit po sinabi itong great nation? Sinabi po ito na ang great nation na sinasabi at great name dahil si Abraham ang magsisimula, siya sa kanyang manggagaling ang mga lahing pinili ng Diyos at dito isisilang ang Mesaya.
ang Mesaya na siyang fulfillment ng pangako ng Diyos na pagliligtas. Kaya nga si Abraham nagkaroon ng material possession at nagkaroon ng mga bagay na kinatatakutan ng mga ibang tao. Sinasabi nila, pag nakita si Abraham, dahil ikaw ay kasama mo ang Diyos ng langit at lupa, ganito ang ibibigay namin sa iyo. May protection siya, inalagaan siya. Whoever curses you, I will curse you, ang sabi ng Panginoon. Ito ang protection na binigay. Ito ang name, ang pangalan ni Abraham, kumalat sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Marahil sasabihin mo, ako ay ordinaryong tao lamang. Paano mangyayari sa akin ang great name na sinabi ng Diyos? Samantalang ako ay anong klaseng tao lamang? Itong identity crisis na sinasabi po ay laging tumitingin sa ating sarili bilang ordinaryo. Hindi po tayo ordinaryo. Dahil sa pagpili ng Diyos sa atin, tayo ay bago ng nilalang. Patay na ang dating tayo nung tinanggap natin si Jesus Christ. Yung great name na sinasabi, ano po ang pwedeng ibigay na example dito? Ang mga matataas na tao po, halimbawa ang mga presidente, ang mga senador, ang mga mayayaman, ano po ang nangyayari sa kanila? Oo, dito tanyag sila. Tayo marahil hanggang sa dulo ng barangay na ito, kokonti lamang ang nakakaalam sa atin, sa pangalan natin. Pero pagdating po, doon dahil tinanggap natin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, ang pangalan ng hindi tumanggap kay Jesus Christ, pagdating ng araw na wala sila dito, ay may ukit lamang sa mga lapida sa sementeryo. Samantalang ikaw na sinasabi mong ordinaryo na ginawa ng Diyos na brand new creation, ang iyong pangalan ay sinulat ng Diyos doon sa aklat ng buhay. Alam ng mga anghel, alam ng Diyos, at ito ang sinabi at pinangako ni Jesus Christ sa Revelation chapter 3, verse 5. Sabi niya, hindi ko papahiran ang iyong pangalan, manapay ihahayag ko sa harap ng aking Ama. Hindi aalisin, hindi buburahin ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan ay hindi lamang isasabit, hindi lamang isusulat doon sa sementeryo. Kung hindi ang pangalan mo ay nakasulat na doon sa langit nung tanggapin mo si Jesus Christ. Is that not great? Ikaw ay isang great na nilalang. Huwag mong isipin, yung identity crisis na laging sinasabi sa atin ng dyablo, isipin natin, tayo ay mga anak ng Diyos. John 1:12, ang lahat ng sumampalataya sa anak ng Diyos at nakipag-isa ay tinuring na anak ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya yung pangalan natin ay isang great name na ibinigay at inilagay sa atin ng Diyos, isinulat doon sa aklat ng langit. Ngayon, meron pa po dito, nagbigay din ng guidance ang Diyos. Ang guidance na binigay niya kay Abraham ay ang mga sinabi niya. Dadalhin kita sa lugar na yon. Ang sabi niya, ikaw ay aking pagpapalain. Ito ang mga salita ng Diyos na binigay sa kanya. Mayroon siyang guidance. Magmumula sa iyo ang tagapagligtas. Magmumula sa iyo ang lahi ng ibang nation. I will bless all nation because of you. Ito ang mga dapat na nakita ni Abraham. Si Caleb at si Joshua, noong sila ay papuntahin mag-spy sa lugar, ang kanilang mga kasama ay natakot. Ang sabi nila, mga higante ang mga nando doon. Ngunit sa narinig ni Caleb, ang sabi niya, sila ang mga grasshopper. Atin na ang lugar na yon. Inangkin na ni Caleb, inangkin na ni Joshua, inangkin na nila dahil narinig nila ito. Yun ang guidance na ginamit nila. Sa ating panahon, kung sakali noon si Abraham, ang naging guidance niya ang Diyos, naging ang salita ng Diyos, ang mga sinabi niya, sa ating panahon, may guidance na binigay ang Diyos. Ang salita niya. Ang salita niya na napakahalaga, ito ang pinaka-love letter na iniwan sa atin.
Ang sabi ni Haring David, inilagay ko sa aking puso ang iyong salita upang ako ay hindi magkasala. Ang salita ng Diyos ay nakakatulong. Noong ako ay mayroong problema, sabi niya, ang iyong salita, kung wala ang iyong salita, marahil ako ay nawasak na. Marahil ako ay namatay na. Kaya pinapangalagaan ko ang iyong salita. Tumatayo ako sa hating gabi upang isipin, upang basahin, upang pagbulayan ang iyong mga salita. Ganito kahalaga ang salita ng Diyos. Ganito, kung tiningnan ni Abraham yung mga sinabi ng Diyos, mayroon siyang guide, mayroon siyang kasama, hindi siya iiwan ng Diyos. Tayo ay ganoon din. Ganoon din, ito ang Biblia, ang salita ng Diyos, kung saan ang mga pangako niya ay nandito, ang guidance ay nandito. Ang sabi niya kay Joshua sa chapter 1 verse 8, do not let this law depart from your mouth. Huwag mong hayaang ito ay maalis sa iyong kaisipan. I-meditate mo para magawa mo so that you may carefully do what is written in it. So iyon po, ganyan kahalaga. Kung gusto mong matuwid ang iyong daan, kung gusto mong magkaroon ng meaning ang iyong buhay, tingnan mong reference ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na kay Haring David sa chapter 119 verse 72, ang sinabi niya, the word from your mouth is precious than 1,000 gold and silver. Iyon po kahalaga kay Haring David. Dahil ito ay guide sa kanya. Ito kahalaga ang salita ng Diyos kay Haring David. Kaya nga naman, si Haring David, kahit na nagkasala siya, naging matibay. At ang lahat ng mga bagay na kay Haring David ay napagtagumpayan at naipasa kay Solomon. Ngayon po, sa atin ano po ba ang Biblia? Sa atin ano ba ang salita ng Diyos? Minsan, sana hindi pakalat-kalat lamang ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay buhay, sapagkat ito ang nagbibigay lakas sa bawat isa. Ngayon, gaano ba kahalaga sa Diyos ang salita niya? Si San Mateo ay sumulat na inilagay at makikita sa chapter 24, verse 35 ng Mateo. At ganito po ang nakalagay doon. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Ganyan po kahalaga sa Diyos. Kaya ipinasulat niya, gumamit ng mga piling tao, in-inspire niya ang kanyang salita, pinaalam sa kanila, pinasulat niya, at mananatili ito. Mawawala ang mundong ito. Mas mahalaga sa Diyos ang salita niya kaysa sa mundong ito. Mawawala ang kalangitan, ngunit mananatili ang kanyang salita. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. Kung sa Diyos, ganyan kahalaga. Kung kay Haring David, ganyan kahalaga. Gaano po kahalaga sa atin ang salita niya? Yan ang mga promise niya. Ang mga promises ng Diyos sa bawat isa. Hindi tayo iiwan. Tayo ay gagawing great name, great nation, at gagawin tayong isang matagumpay, prosperous, kung sakali ang salita niya ang gagawin nating guidance sa ating buhay. Ano po ang ikatlong makikita natin dito? And in you, all the families of the earth will be blessed. Si Abraham ay namatay po, pero bakit sinabing he will be blessed, all nations? Dahil sa fulfillment po ng pangako ng Diyos. Noong namatay yung mga patriarch, 400 years nagkaroon ng silensyo sa Israel o sa mundong ito. Ang fulfillment ay pinanganak si Jesus Christ after 400 years. Siya po ang naging kasagutan ng pagkaalipin ng tao sa kasalanan. Tinawag ni Apostol Pablo
doon sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, na ang pagkapako ni Jesus Christ, Christ crucified, ay may dalawang punto na binigay. Ito ay ang power ng Diyos at ito ang at ito ang wisdom o karunungan ng Diyos. Dito niya ipinamalas yung pagdating ni Jesus Christ dito, ang kanyang pagkapako, ang kanyang pagkamatay, iyon ang kapangyarihan ng Diyos upang sagutin ang lahat na naging demand ng kasalanan at ito ay ang kamatayan. Ngayon, ano po ang ikatlo? God's commission to His servant. Ito ang commission niya na mapagpala ang lahat ng mga nasyon, ng lahat ng mga countries, ng lahat ng bayan. Sa atin bilang isang iglesia, ang mga pinagagawa ng Diyos, mandated ang isang Kristiyano upang magkaroon din ng commission at ang mandatos na ito ay share ang gospel. Minsan po parang tayo ay natatakot. Ang commission po o ang promises ng Diyos, ang pagkapili natin ay may kalakip na command, commission, responsibility. At ang responsibility na ito ay napakahalaga. Bakit po? Because life is at stake. Halimbawa, nagtatrabaho ka kay Dennis sa gobernador at narinig mo na ipagagawa ng magandang bahay ang iyong tatay. Marahil hindi po man pumunta sa inyo si gobernador, sasabihin mo na sa iyong tatay. Sabik na sabik kang ibalita sa kanya. Alam po ninyo, napakalayo nun. Napakalayo nun sa ibinigay na regalo sa atin ng Diyos. Ito po ay buhay na walang hanggan. Ito po ay buhay kung saan ang anumang i-offer nitong mundong ito ay hindi matutumbasan. Kaya kung tayo po ay pinili ng Diyos at nagkaroon siya ng maraming promises, mayroon din pong responsibility. At ang responsibility na ito ay maging isa kang pagpapala sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa mga neighborhood o sa mga ibang lugar. At ang pagpalang ito ay share ang gospel na binigay, pinaalam sa atin ng Diyos. Minsan natatakot tayo. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 20, ganito po ang nakalagay. For we are ambassadors for Christ. Ano pong responsibility ito? Napakalaking responsibility. Bilang ambasador, kailangan makita ang personality ni Jesus Christ sa atin. Kailangan makita sa atin ang katauhan ni Jesus Christ. Tayo ay binago. We are born again. You are new creation. Dahil tinanggap natin si Jesus Christ at tayo ngayon ay pinili as sovereign God at tayo ay nagkaroon ng maraming promises at tayo ay pinili dahil bawat detalye ng ating buhay ay alam ng Diyos. Kaya naman, mayroong responsibility na i-share natin ang gospel na ito. Tayo ay ambasador ni Jesus Christ. Sinasabi sa Ezekiel chapter 33 verse 8, if I say to the wicked man, you will surely die because of your wickedness. But if you will not tell that wicked man that he should turn away from his iniquities, he will surely die. But, ang sabi ng Panginoon, I will require his blood from your hand. May responsibility na binigay ang Diyos kay Ezekiel. Na ang mga masasama, kailangan sabihan niya na magbago, mag-repent. Ito ay binigay ng Diyos. Continuous ang responsibility na ito. Kaya tayo pinili. Pinili si Abraham, pinili si Moses, pinili si Ezekiel dahil sa layunin na iligtas ng Diyos ang mga tao. At ito ay binigay niya sa atin. Kaya, kung may mga gulang tayo, o kung may mga kapatid, may mga relatives, hindi ba tama lamang na i-share ang salita ng Diyos? Sabi nga ng isang kapatid, ang pinakamasarap, pinakamalaki, pinaka-broadest and widest na happiness, joy sa isang tao ay ang may share ang salita ng Diyos. For everyone soul that repent
For every sinner that repent, magkaroon ng kagalakan, may happiness doon sa kalangitan. Luke chapter 15, verse 10. Kaya po, mga kapatid, itong New Year na ito, tayo po ay kinomisyon ng Diyos. Tayo po ay pinili niya dahil sa bagay na ito. Binless po niya tayo. Binless niya tayo. Kung ang ating journey ay tinitingnan natin dito lamang, tumingin po tayo doon sa ibinigay ng Diyos. Ito po ay ang kanyang kingdom. Dahil papalitan niya ang mga bagay na ito. At doon tayo dadalhin. Si Abraham ginamit siya, dadalhin sa Kanaan. Yun ang binigay na halimbawa upang kanyang maging pananampalataya na makakarating siya doon. Tayo po, ang binigay ng Diyos ay ang kanyang kaharian. It is a perfect place for all of us that we do not deserve that place. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, sa pagtanggap natin sa Kanya, doon po tayo pupunta. Mga kapatid, kung ating pagbulay-bulayan, bakit ba ang Diyos pinili tayo? Bakit ba ang Diyos sa Kanyang paglikha, ginawa niya tayong pinaka-espesyal? Ang sabi nga niya sa chapter 1 verse 13 ng Ephesians, in Him we have obtained inheritance, being predestined according to the purpose of Him who, ang sabi niya, na siya ang pumili. Mayroon tayong predestination doon sa langit after the counsel of His own will. Will niya yon at walang sino mang makakapag-oppose. Pag sinabi ng Diyos, sovereign siya, isang Diyos ng makapangyarihan. Kaya nga, God chooses us to bless us. But for that blessing, lots of promises, at ang promises na ito ay may kalakip na responsibility. Nawa sa 2021 na ito, lagi nating tingnan na tayo ay kinomisyon ng Diyos at tayo ay pinili sa isang layunin na maging blessings sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang klaseng tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Dalangin ko po na bilang pinili po ninyo, ang responsibilidad na iniatang po ninyo sa bawat isa sa amin ay aming magawa. Inilagay mo ang iglesyang ito, Kalulot Baptist Church, at tinawag mo kami upang kasangkapanin, Panginoon, sa isang layunin na mailigtas, maipagpatuloy ang ginawa ng aming Panginoong Yesus, ang ginawa ng mga pinili mo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Yesus. Amen. Amen. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who crushed my curse of sinfulness and clothed me in His love, and wrote His law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him
sight, who floods my weaknesses with strength and causes fears to fly, whose every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King, so I will give my life, my all, to love and follow Him. For every day I have on earth is given by the King, so I will give my life, my all, to love and follow Him. So I will give my life, my all, to